po Lord sa pag-iingat po sa amin. Thank you po Lord sa chance na makadalo po sa kabila mo sa mga panahon. Lord, pinag-pray po namin ang pag-iingat niyo po sa bawat isa, lalo na po sa panahon po na po yun. Hindi lang po sa amin Lord na nasa church, ang lalo po sa amin mga nasa po. Thank you po Lord sa blessing, sa mga words na blessing namin, lalo na pasuri. Thank you po Lord sa chance na rin na kapagturo, mga po Lord na thank you po ang blessing Lord na nideliver po na maayos ang mga pagkakas ng palating sa congregation. Ulit po Lord, lahat ng biyahe pa po, hinahan po namin sa inyo kasapan, sa mga nexus. Amen. So, ang ating topic for today ay disiplina at dignidad. Tapat-tapat lang yun. Ako nag-aalala sa akin pag tapat. Pinagsama talaga yan. Dignidad at disiplina. Discipline and dignity. This is from the same topic natin, the profile of a leader. So dito sa book 2 kasi, parang 6 ano ka lesson dito, puro leadership. So bakit puro leadership yung topic natin? Hindi ito parang hikayatin ng mga tao na maging leader. Ito, this is our guide. Ito yung checklist natin. No, kasi tayo, bilang mga tagasunod, tayo din, yung pumipili, ang susundin natin. No? Tamang pagboto, ilan. Doon mo tayo pumunta. Nasa sa'yo, nasa sarili mo, sino yung susundin mo. No, kahit sobrang galing ng leader na yan, kung di mo naman din susundin, para saan ba? No? So, this from 1 Timothy. 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. Here is a trustworthy saying. Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Now, the overseer is to be above reproach. Didiscuss ko na ito last year pero faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him. And he must do so in a manner worthy of full respect. If anyone must not be a recent convert, or he may become deconstructed. And if anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. So ito, hati kami ni Jara dito. So doon tayo po-focus na sa taas. Next is leaders demonstrate. Nagka-oras ulit. May mga gumagala. Leaders demonstrate dignity. Dignidad. A godly leader must live above reproach. And kanina. Someone whose integrity wins respect both inside and outside the church. So ano ibig sabihin ng above reproach? To be reproached means to be criticized or to be accused. So above siya doon. A leader must be a person whom no one can openly accuse of immoral behavior or deed. Ang sobrang naman ito. Pero, it doesn't mean being perfect. Kasi, walang magka-qualify being leader. Rather, it suggests someone who has gained the reputation of being trustworthy, someone having
Ito pa isang big word, integrity. No? Integrity. Ano nga pa yung integrity? Big word. Integrity means doing right even when no one sees. Diyan natin nakikilala yung sarili natin pag walang ibang tao. Diyan natin mas kilala yung sarili natin. Kung sino ka, kasama yung mga tropa mo. Kung sino ka, kasama yung mga kaibigan mo. Kahit kung sino ka, kasama yung asawa mo. Pag mag-isa ka, dyan nakakasubok. Pag mag-isa ka lang. Doon mo masusukat kung integridad ng isang tao. True integrity implies that you do what is right when no one is looking or when everyone is compromising. Lahat ng nakapalibot sa'yo na compromise na. Saan masusukat yung integridad? Doon sa kapit mo. Kasi alam ko na hindi dapat gagawin ng isang Kristiyano. So everyone is compromising, ikaw, hindi pa rin. Who be good? It is not perfection, it's consistency in character. And you always have to be sensitive on how you are living your life. A leader must have a good reputation. No? How we live can either attract or repel others from Christ. Kung sino tayo, eto kasi yung relationship nung leader, hindi sa church, dun sa non-believers. Kung anong makakakilala, yung mga non-believers, kunwari kay pastor. Ganun. No? Must have a good reputation with outsiders. So that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. The bottom line is that we want to establish a good testimony with the people. Parang sinabi niya kanina, no? Testimony, kung paano ka nabubuhay, yun ang testimony mo. Hindi yung kung anong kwento mo. Kaya ba yun eh? Kasi kinikwento natin, may halo ng sarap na. Sabi ba yung binubuhay mo? May sinasabuhay mo. No? A good testimony with the people who do not know Jesus Christ as their personal Lord and Savior. So bakit importante? Ay non-believers na. Kasi, ang rationale yun, paano mo sila mapapapunta dun sa buhay, dun sa Christianity, kung hindi nila nakikita sa'yo. Walk the talk, practice what you preach. Kabana kaya. Practice what you preach. Kasi, hindi yan makikinig sa'yo. Kung nakikita nila, na yung mga babasa sa kanila, yung nagsisermon sa kanila ng salita ng Diyos, yung nag-ahatid sa kanila ng magandang balita, hindi nila sinasabuhay. And there comes trust. Hindi sila magtitiwala sa'yo kung hindi ka katiwa-tiwala. Lalo-lalo na yung mga non-believers. Ay sa non-believers, parang sama sa tondo, it's all about respect. Respeto. Paano ka respetuhin ng tao? Kasi ikaw, yung mayor doon, ilignidad. Kasi yung mayor doon, ibig sabihin, yung siga doon, may isang salita. And yun yung lagi niya pinahawakan. Kung ano sabihin niya, gagawin niya. Kaya may respect sa kanyang tao. Doon sa non-believers. No? Ngayon, mga non-believers na yun, para mapapunta mo siya dun sa buhay na gusto natin para sa kanya. But you have to walk the talk. Sa buhay mo yung tinuturo mo. Kasi, being trustworthy builds influence. Without integrity, leadership collapses.
Kaya yung makapansin nyo sa mga leader natin, yung tinitira, integridad nila, ang ginagawa nila lagi outside sa Senate, ginagawa nitong leader outside sa Congress. Kasi alam nila, dahil kung nakikita natin sa TV is just a facade. Facade lang yan. Ang paniniwalaan ng tao ay sasabihin mo na, hindi, ito talaga yan siya. Diba? Doon mas naniniwala yung tao. Diba? Tulad ngayon, ang ganda ng reputation ni Jesus Cordero simula ng araw. Pero ang nangyari ngayon, isa lang. Isang pasada lang ni pangalan niya. Yung party niya. Kasama ni Castro. Isang line of questioning lang. Hindi. Isang line of questioning lang doon sa pangalan niya. Yun ang tanong ng 30 million. Pink yun, pink. Chili. Yung nagkawan nito na, inaano niyo yung ibig. Hindi. Kasama ni Clark, kasama ni... Hindi ko. Ngayon ano siya? Kabayan ko yun. Joklo. Isang pasada lang ni Sir Joklo, anong nangyari kay Jesus Cordero? Tinanong niya lang yung tropa ni Cheese. Nag-sponsor ka ba? Sponsor ka ba kay Jesus Cordero ng eleksyon? Magkano? 30 million. Yun lang. Ano nangyari? Nagkagulo-gulo na. Pag Senate President, ano nangyari? See? Kaya mas madali sa kanila. Kaya yun ang tinatarget nila is yung integridad ng tao. Hindi kung napakalaming mo ng project. Hindi, congrats sa'yo, medal. Kami yung trabaho mo eh. Ito medal. Pero hindi, ang tinitira nila yung integridad ng tao. Kasi doon mas masisira, doon mas naniniwala yung mga tao sa kanila. See? Kaya, dito tayo. Ang disiplina. Hindi. Disiplina eh. True leadership requires self-control. Without it, we open ourselves to what? To destruction. Pag wala tayong disiplina sa sarili natin, ang bigat ng word na kasunod, destruction. Samahan ko lang guys. So next, yan. Self-control is spiritual strength. Tandaan natin, kasi yan sa gift ng Holy Spirit. From Galatians chapter 5 verses 22 to 23. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Regalo siya. So dito na tayo sa areas of self-discipline. Meron tayong avoid drunkenness, anger, and money. Sige, kawal. Siyempre, unang muna sa lahat, avoid drunkenness. Pati liver pa mo. The Bible doesn't completely forbid the use of wine. But it strongly warns against drunkenness. Drunkenness clouds judgment, weakens self-control, and often leads to sinful behavior. Paul contrasts being drunk with wine with being filled with the Spirit, reminding believers that our life should be under the Spirit's control, not under the influence of substances. Kasi kapag katulad to, kasi alam ko yung stages ng lasing kasi napagdaanan ko lang dyan. Sabi kaya ka na patiligan. Ang araw naman yun.
Alam ko yung first stage na goods lang, may nakita lang ng pang-uwi, naghahatid ka pa, yung tropa mo na pag-nalasing, at ang nakapir. May tropa kang gano'n, at ang nakapir pag-nalasing. Pansinin nyo. Nag-English. Yan. Pero hindi naman na yung hindi nagtira ng pang-uwi. Siyempre, kasama yun sa mga buha. Pag di ka nagtira ng pang-uwi, kasama na rin yun. Parang kinikwento ko kayo yung pinsan ko. Yung pinsan ko magaling. Yung lahi ko kinikwento. Ako nakauwi na ako. Sabi na goods lang siya. Tapos, pag sa umaga, kasi dati kahit anong late ko umuwi, nag-isip pa rin ako ng mga. Pag-isip ko, hindi siya umabot sa pinto. Kasi yung bahay nila hagdan. Pag gano'n na siya. Hindi siya umabot sa pinto, konti-konti na lang. Meron din isang beses, dun pag may ginagawang bahay, diba, sa kalsada, may mga buhangin doon. Pinakalang siguro kama niya yun. Tulog siya doon. Kasi yung buhay. So, may mga yung sinasabi ko, na yung drunkenness, it leads us to what? Doon sa mga ganung desisyon. Na hindi natin na-control yung sarili natin. Wala, under yun. Hindi natin na-control ang ending, nakagawa tayo ng mga bagay na pinagsisisihan natin. Ang mga nasasabi tayo, sisisi tayo. Ang malala doon, hindi natin maalala. Ano sinabi ko ba yun? Wala ka talagang control. Lalo pag may ibang substance. Ang tawag doon, blood control. Yun, blood control. Bumahan ng wrong decisions. Amen? So tanongin niyo yung sarili niyo, am I depending more on earthly comfort than on the Holy Spirit's strength? No? Boom. No, blaming sisi sa iba. Kung kasi tagay ka ng bigay. Diba din? Self-discipline means knowing your limits and choosing holiness over indulgence. So yung indulgence, marami naman hindi naman sa alam. Next. Yan. Si anger. Dati si anger talaga. Anger itself, isn't always sin. Jesus showed righteous anger tayo tinatawag. Righteous anger when faced with hypocrisy and injustice. But uncontrolled anger leads to sin. When leaders lash out, parang lakinas din yan. Hindi na yan makakapag-isip sobrang galit. Yung mga nasasabi tayo, pero sobrang galit. Nagdilim na yung paningin. They lose moral credibility and destroy relationship. Yung sinasabi nyo, pagkalit ka, kung sasalita, don't make decisions when you're happy. A lack of control over temper is a lack of control over the heart. So may di-discuss tayo dito. Eto, yung mga pagmamaoy ni Moses. NDRRNC. Signal number 3. Hindi na mga kasiguro. So dito sa Exodus chapter 32, verse 19. Ito yung pagbabasat niya ng tablet. Cut na lang ng story. And then, yung number 20, verses 10 to 11. Ito yung story ng Livingstone. Ito mo ba yun? Pag-strike niya ng bato, lumabas ng tubig. Sama ba? So, i-compare natin sila. Yung dalawang anger ni Moses. Kasi magkaiba sila. So, basahin ko na natin. When Moses approached the camp and saw the camp, ito yung golden. So, nabigan ng golden. And the dancing, sumayaw pa nga. His anger burned, and he threw the tablets out of his hands
breaking them to pieces at the foot of the mountain. So nabasa. And in Numbers chapter 20 verses 10 to 11, he and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, "Listen, you rebels, must we bring you water out of this rock?" Danina, must we bring you water out of this rock? Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and the community and their livestock drank. So let's discuss what happened before. So in Exodus chapter 32, so isipin mo, pagod na pagod ka galing ang bundok, and sobrang importante yung task mo, 10 commandments. So pagdating mo, ganun yung aabutan mo, golden sila doon, going up, going up sila doon. Gets no? Can you picture, no? Pagod na pagod ka, galing ka sa isang very noble task, no? Na hindi lang to life changing, pero generational will change siya. It's 10 commandments. Tapos pagdating mo, galing sa bundok, kahit kamayan sila nag-golden. Magagana-big golden sila dyan. Talagang doon, natitinip talaga yung paligid ko, babagsak na talaga kung alin ko naman. And what was that? Didiscuss natin ulit mamaya. Babalikan natin yung galit ni Moses na yun. And dito, sa Numbers 20, nag-reklamo na yung mga nag-golden. Yung mga Israelites. Kasi ito na yung nasa wilderness na sila. Kasi nasa wilderness ka, ibig sabihin, wala pagkain. Nung wala man lang tubig. Kahit tubig wala. So dito, nagalit siya syempre. Yung irita niya sa mga tao, ang sobrang demanding. Ang sobrang demanding ng mga tao. Kaya natin pa sa akin. Now, there was no water for the congregation, and they assembled themselves together against Moses and against Aaron. And the people quarreled with Moses and said, Would that we had perished and our brothers perished before the Lord? Why have you brought the assembly of the Lord into this wilderness, that we should die here, both we and our cattle? And why you made us come up out of Egypt to bring us to this evil place? Siyempre, nagdedemand na sila, nagreklamo na sila. Kasi, makain naman kami sa Egypt, dito wala kami makain. Then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the entrance of the tent of meeting and fell on their faces. And the glory of the Lord appeared to them. Ito important. And the Lord spoke to Moses, saying, Take the staff and assemble the congregation, you and Aaron, your brother, and tell the rock before their eyes to yield its water. So you shall bring water out of the rock for them and give drink to the congregation and their cattle. And Moses took the staff from before the Lord as he commanded him. Imagine the difference. No? Kasi ang ultimate difference itong dalawa na to. In Exodus chapter 32 verse 19, dito, napatawag sa Lord sa galit niya. Dito, denied entry sila sa promised land sa Numbers chapter 20. Bakit ganun? Parehas naman ang galit. No? Parehas naman yung galit dun sa Exodus at sa Numbers. Kasi tinatawag tayo na righteous indignation. No? Anger over sin and disobedience against God. Yung righteous indignation, siguro makakompare natin to dun sa galit ng Jesus Christ sa harap ng temple. Pwede? No? Ba't siya nagalit? Ba't siya nagalit dun sa harap ng temple? Anong nangyayari? No?
Chapter 2 ng Golden, parang nagkagawa nila doon, susugal, no? Yung prostitution harap ng temple. Hindi na nila ginalang. Hindi na nila ginalang si Lord. Same, nung Exodus, dito sa Exodus chapter 32, hindi na nila ginalang. Hindi na nila ginalang si Lord. Ang babastos nyo. Hindi na kayo nahiya. Sabi nga, no? Mahiya naman kayo. No? Sabi ni Moses. Pero dito, sa Numbers chapter 20, is, right? Pansin nyo kanina yung kwento. Anong sinabi ni Lord? Anong utos ni Lord? Sinabi ba ni Lord, paluin mo yung bato? Biyakin mo yung bato? Biyakin mo ng 2 beses. Sinabi ba niya, nakapasin mo yung bato? Hindi. Ang sabi lang niya, speak to the rock. Kausapin mo lang yung bato. Pag sumagot yun. Kausapin mo lang yung bato. And then water will gush out of the rock. Pero anong ginawa niya dito? Pinairal niya yung sarili niyang galit. Pinairal niya yung sarili niyang irita. Yung sarili niyang frustration sa mga tao. No? Tingnan mo to. Must we bring you water out of this rock? Bakit? Bakit mo sa sa'yo magagaling yung tubig? No? Bakit mo sabihin na must we bring you water out of this rock? Yung tubig galing kay Lord. No? Parang ibig sabihin ito, sinasabi niya sa mga tao, na gusto nyo ba bigyan kayo ng tubig? No? Dinamay pa si Aaron, must we bring you water? No? Tapos, dinagbakoy na, hinampas yung bato. Pero ano ginawa ni Lord? Because His promise is to provide water. No? Congregation, tinuloy niya pa rin. Water gush out, no? Dun sa bato. Hence, living stone. No? Kasi tinupad niya yung promise niya. Ang nangyari, of course, there will be consequences. And what's the consequence? Denied entry. No. You cannot enter the promised land. No? Tinupad ko yung pangako ko, bigay ng tubig. Pero dahil sa ginawa mo, hindi ka makakapasok. No? Frustration-driven anger leads to what? Disobedience and loss of blessing. A leader's uncontrolled emotion can distort God's message and rob Him of glory. Huwag mo kunin kay Lord yung glory. Sinasarili mo yun. Parang nangyari kung wala ako, walang tubig. Pero hindi, kay Lord galing yan. Glory is glorified. Okay? Diyan tayo sa tulong? Wala. Pera. No? Money itself is neutral. It is a tool that can be used for good. But the love of money corrupts the heart. Greed replaces trust in God with trust in possessions. Many have compromised integrity. No? Sakit na. Compromise yung integridad mo for financial gain. And sadly, syempre, makita naman natin yan. Anong nawala sa kanila? Integridad nila. Kahit anong pagsisisi nila kayo. Babalik mo na lang. Kahit ibalik mo pa yan, doble. Pinasok na integridad mo. For the love of money is a root of all kinds of evil. It's from 1 Timothy chapter 6, verse 1. Yeah. For the love of money. For the love of money. First 8 lang. For the love of money. Yun lang. Ang Bible verse mo. For the love of money. O, nasa Bible yan. Ganun yung paano. Okay. So dito nga ang sabi is, be content with God, with what God provides. Use money as a servant, not as a master. Siyempre, yung mga tao nilulos ng pera.
Ano nangyayari? Nung sabi nga nila, is binenta mo ng kaluluwa mo sa dumog. Pero yumaman ka, walang Lamborghini ka. And eto maganda. Give generously. No, hindi lang give. Sabi dito, generosity breaks the grip of greed. Bakit? Para siyang ano, pag hindi ka lang nagbibigay ka generously, para siyang maintenance. No? Di mo na kasi ang laki mo nababawa sa'yo. No? And then malaki din yung mababalik. Pero, huwag ka mag-aasama. Kasi nga, pag nagbibigay ka ng malaki, no? Tapos aasamin mo na ay malaki naman balik niya, hindi nangyayari. No? Pero always give generously. And let God. Kaya mo na si Lord yung magbigay sa'yo. Kasi, apaw-apaw din yan. So, tanda lang natin mula sa be a channel of blessing to others. And yun, makalagay dito, unlike Judas Iscariot, allowed to lead, to rule his heart, ultimately betraying the Savior of how many pieces of silver? 30 lang. 30 pieces of silver. Kasi he had, isipin mo, Jesus was a great leader. Greatest leader. No? Pero, isa sa mga apostoles niya, nagawa pa rin na hindi sumunod. So ngayon, nasaan? Na kanino? Na kanino yung control? Nasa leader ba? O sa sumusunod? Ultimately, buhay mo yan. Diba? Kahit anong galing ng leader mo, kahit nagliliwanag pa yung pag nakikita mo, pero kung hindi ka naman sumusunod, dumadating yung araw na yung integrity mo ay nasasala. Wala pa yung nangyayari. Nadidinay lang. Nawawalan lang ng silbi pagiging leader mo sa tao. Again, ultimately, nasa sarili natin. And, puro quotes na to. Without discipline, we lose protection. Self-control guards our heart and testimony from Satan's attack. Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Mahina yung wall natin. Again, bilang tao, mahina tayo. Pinento ko na ito dati. Yung pagbibisyo, hindi mo yan kaya ng sarili mo lang. Kung wala si Lord, hindi ka kaya. Hanggang ngayon, siguro pag mag-isa ako, hihipak pa rin ako. Pero dumating yung araw na kahit hipak ka na, lumapit ka lang. Kasi nandun ka rin. Nandun ka rin. Isalubukan mo ng huminto. Let's say, huminto ka na ng, tapos ka na dun sa withdrawal stage, na pagpo kasi talaga nagdalawa, ingat ang ulo. Tapos ka na dun, tapos babalik ka pa ulit. Isipin mo na lang yung mga na-sacrifice mo. Kaya tuloy-tuloy mo na. Tulad kay Dale, tuloy-tuloy niya na yan. Nagsabi tayo na kasi Dale. Pabalik na ako mga pabalik na ako. Sumpak na yan. Kung pagkakalan ka na tayo. Sinahilin. So ayun, tibayan lang natin yung sarili na. Tibayan natin yung pananampalataya natin. Para liver lover boys. So next, self-discipline isn't about denial, it's about direction. When we control our desires through the power of the Holy Spirit, we stay strong, pure, and useful for God's purposes. Along dun sa ginagawa natin sa sakripisyo, kailangan taagapan natin si Lord. Para may tamang gabay tayo, hindi lang mga tao. Kasi natin nahanapin yung tamang gabay. Binabasa natin, nandito lang naman lahat eh. Basic instruction before leaving earth. If Edward.
Galatians chapter 5 verse 16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. So, wala nang epekto sa'yo. No? Wala nang epekto sa'yo yung mga bagay na dati, hinahanap-hanap mo. No? One of the signs na nakamove ka na sa pag-iyosi is pag nakaamoy ka ng sigarilyo, bahong-baho ka na. That's the perfect example. So, pag may, kunwari, sa labas ng billboard kasi may sari-sari store. So, yung mga construction worker from SMDC, tatawin, tulungi merienda. So, puro lahat yung naninigarilyo. Baho, bahong-baho ako. Pero kung dati pag naninigarilyo pa ako, pag nakakauli ako, mapapapili ka. Kasi, kaya lang. Party tayo dito, mag-golden tayo sama-sama. So, ngayon, nababahuan ka na. Nababahuan ka na sa vision, nababahuan ka na sa kasalanan. Kasi, you walk by the Spirit. Lagi nakagabay sa'yo. Amen? Amen. And yun po. Let your integrity be your influence, and your discipline be your defense. And let's pray. Lord, sa araw po na ito, kami po nagpapasalamat sa mga messages na natanggap namin pag-aaral, na po ngayon Sunday School. Lord, sa aming kabuwi, ingatan niyo po kami. Hindi lang po kami, kundi mga mahal naman sa buhay. Samahan niyo po ang bawat isa. Lalo na po sa buong mundo na ito at sa mga paparating na pag Lord. Lalo na po, Lord, yung mga malalayo po sa amin. Hindi po lahat ng biyaya po, lahat po namin sa inyo. Basta sa Jesus' name. Amen.